Hello mga karelasyon. May isang katotohanang matagal na nating iniiwasang pag-usapan. Isang katotohanang napakasakit, nakakabasag ng pamilya, at patuloy na nagwawasak, sumisira ng tahanan habang tayo ay nakapikit, nagbubulag-bulagan. Kaya ngayon, pag-uusapan na natin ito. Bakit ang babae o si misis ang dahilan kung bakit nasisira ang pamilya, lalo na sa mga OFWs? Whoops, disclaimer tayo. Hindi lahat ng babae ay ganito. At ang video na ito ay hindi pag-atake sa mga kababaihan, kundi isang bukas na pag-uusap tungkol sa realidad na kailangan nating harapin. So, balik na tayo doon sa kung bakit si Mrs. ang nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa. Sa mga OFWs ito, okay? OFWs, magkalayo. Sa unang part, ito yung si Mrs. ang naiwan dito sa bahay sa Pilipinas habang si Mr. ay pumunta sa ibang bansa, okay? Habang yung kanyang asawa ay nandoon, kumakayod, nagsasakripisyo, nagpupuyat, bawat padala, bawat remittance, buwan-buwan, karamihan or halos lahat noon ay sa pamilya napupunta. Si Mrs. ang nakakatanggap. Hindi ko nilalahat, pero maraming mga Mrs. ang pumupunta sa maling landas. Alam naman natin, ang impluensya ngayon ng internet at ng social media, nandyan lahat ang uri ng tukso ng kalokohan. At dito madalas nag-uumpisa na masira ang isang pamilya. At kapag si Mrs. ay nawalan na ng kontrol, doon na nakapokus sa mga bagay na yan, walang ibang mangyayari kundi kasiraan ng pamilya. Marami ang nangyayaring ganito, okay? Pag uwi ni Mr., sirang-sira na pala ang pamilya. Si Mrs. sumama na sa iba o kaya nandyan pero iba na ang trato sa kanya. Nawala na yung dating lambing, init, pagmamahal dahil ito ay nalipat na sa ibang lalaki or individual. Pumunta naman tayo sa pangalawang senaryo. Yung babae ang pumunta sa ibang bansa, isang OFW. Alam nyo, mas matindi ang nangyayari sa ibang bansa kaysa dito mismo sa bayang Sinilangan. Okay? Mapalalaki, mapababae. Kapag yan ay pumunta na sa ibang bayan, sa ibang bansa, nagbabago na yan. Karamihan dyan ay nag-aastang dalaga na, nag-aastang binata na, karamihan, okay? Sa umpisa, marami pa ang nakakayanan, ang tukso, nilalabanan, mga ilang linggo, ilang buwan. Pero habang tumatagal, kinakain na rin sila ng sistema. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, karamihan ng mga Pilipino doon ay halos yung mga ganitong gawain, ginagawa nila. Iyon ang katotohanan. At alam na alam ng mga OFWs yan, okay? At dito na nasisira ang pamilya. Sa totoo lang, yung mga may asawa dito sa Pinas, pag nandoon na sa ibang bansa, sila pa yung mas matatapang ang loob. Sila pa yung agresibo sa mga ganitong gawain. Sila yung nakakarami ng mga jowa. Yung iba nga, papalit-palit pa. May Pinoy na, may ibang lahi, at kung ano-ano pa. At sad but true, marami ang nasasadlak sa ganitong gawain. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng mga kababaihan, mga misis ay ginagawa ito. Pero napakarami ang gumagawa ng ganito. So, bakit nga ba nangyayari ang ganito? Una, kalungkutan. Yan madalas ang dahilan. At alam mo, kapag ikaw na ay nalungkot at may isang tao na nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng company, nako, delikado na yan. Napakadaling matukso sa ganyang sitwasyon. At yan ang pinakamadalas dahilan, yung kalungkutan, pag-iisa.
Eto pa ang isang dahilan, yung impluwensya ng paligid mo. Alam mo 'pag nasa ibang bansa ka, naku, yung mga makakasama mo dun, sa umpisa okey pa sila, pero habang tumatagal, iminumulat ka sa mundo ng katotohanan ng mga gawaing hindi dapat ginagawa. At ikaw dahil mga kasama mo, katrabaho mo, kaibigan mo, madali na lang na magtiwala. At kapag nasama ka sa mga ganong impluwensya at kapag naimpluwensyahan ka na doon, tiyak diyan na umpisang masisira kung anumang relasyon ang nabuo mo dito sa Pilipinas. Isa pang dahilan, yung walang accountability o yung parang nakawala ka sa hawla. Maraming ganito. Alam mo ba yung pagdating sa ibang bansa, alam mo ba yung hayop na nakawala sa hawla, literal na gano'n, sila ay nagwawala at dahil sa sobrang kalayaan, nagagawa na nila yung gusto nilang gawin na hindi nila magawa nung nandito sila sa Pilipinas. Doon na sila nagdedesisyon na subukan ang mga ganitong relasyon, mga bawal na relasyon. Nawawala na yung values, wala ng disiplina, wala ng sinusunod na pamantayan, wala ng takot. So, ano ang magiging epekto nito sa pamilya? Kapag hindi pa natutuklasan o walang nakakaalam, maaring magiging okay pa yan. Pero tulad ng kasabihan na walang sikreto na hindi mabubulgar or malalaman, darating yung panahon na yan ay lalabas, sisingaw at kapag nalaman yan ng pamilya mo, sigurado na kasiraan yan. So, para sa mga mag-asawa na nagdedesisyon or meron ng OFW, tandaan nyo ito. Alam natin na mahirap, hindi madaling mag-isa, pagod, responsable sa lahat, pero dapat niyong pakinggan ito. Ang tao na nagtitiis sa ibang bansa para sa pamilya, nararapat sa inyong katapatan. Maging tapat kayo, magkaroon kayo ng respeto sa sarili niyo at sa inyong pagmamahal. Ang sandaling kasiyahan na nakukuha sa pagtataksil, hindi kailanman sulit sa halaga ng isang pamilyang masisira. Piliin ang tama kahit mahirap.